Sa mga nautosang bumili ng suka, Bundok, abogado yan. Si Bato, magiting na general yan. So, hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Atty. Lambuino, abogado yan. Hello, magandang gabi po sa kanilang lahat. Bago ko pakilala ang ating Pangulo, gusto ko lang paabot sa inyo na nandito tayo sa isang napaka-significant na venue. Alam niyo, pagpasok niyo pa lang sa pintuang ito, mayroong isang napakagandang painting. Painting ng isang dating Pangulo na nanunumpa na maatas na bagong Pangulo dahil may isang Pangulo na natanggal. Alam na natin nun, hindi na chismis yun. Hindi na natin palalayin pa. This is a very significant and solemn place. Sa mga nautosang bumili ng suka, Bundok, abogado yan. Si Bato, magiting na general yan. So, hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Atty. Lambuino, abogado yan. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang makiting na abogado. Meron tayong isang master theologian, si Pastor Iboloy, at isa pang magiting na abogado, dating executive secretary na gwapo kagaya ko, si Atty. Vic Rodriguez, at isang napakagwapong premierong aktor at famous awardee, si Philip Salvador. Sila po ang mga nautusang bumili ng suka. So, para sa mga nabudol, nais kong iatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Subject matter sa isip ko pupunta dito. Problema almost 300 baka ito ang tatapurma. Dito na lang tayo rin. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao. At nilang hirapan
sa puso nila. Alam mo, I would like to, I don't want to criticize anyone. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng if it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang alam natin yung mga issue. Meron natin pag-usapan dyan kasi kung wala rin yung gabi, alam ko kanina kasi dito, gusto natin kakatulog na sasabihin sa madaling sabi, maraming issue. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. It's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So, kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino. Hindi na nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino kapupo. Bukang hindi niya kaya na hamurin yung person. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Kunin natin yung graft and corruption. Nandiyan yan eh. Kasi anong klase yung administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo o the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but
makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, you know, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita ko naman, talagang utos hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon pa sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, walang takot, nakagapag-pasyal ka, bakisaan, huwag mo nang bitawan si Marco. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag sasalita doon, gumaganyan ano, ibig sabihin, ito yung kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. They go for that. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niya utang niya. Duterte! Duterte!
Alam mo kung ako ang durubista, may ganun ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa Pitpitan. So, kasi yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Merong isang presidente na talagang pangat. Hindi naman buang. Ito yung vision ng druga. Long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi nga siya gumagalaw. Hindi natindig lang yan sa kwarto niya. O nagustulog.